Good morning my friend, welcome ulit sa aking channel. Pasensya na, matagal akong nawala. Nasa Japan kasi tayo ngayon, ay nandito na ulit tayo sa Pilipinas. Kaya gagawa na tayo ng mga sasakyan. Kaya ang gagawin ko ngayon ay i-change oil ko ang aking Expander JLS to 2024 model first 1000. Dinala ko sa kasa noong nakaraan sa Mitsubishi, pero talagang mahal ang kanilang parts. Kaya nagpasya ako nang mag-change oil gamit ang sarili kong oil. Pakita ko sa inyo ang quotation nila na hindi ko itinuloy. Ito yung quotation ng Mitsubishi dealers. Ayan. Polysynthetic 4 liters 696 yung isang quartz, 2,760. May papalitan sila na oil filter, tapos drain gasket. Yung drain gasket bago yan, hindi naman kailangan palitan. Mayroon din silang miscellaneous fee. At first 1,000 ay libre ang labor nila. Kaya sa madaling salita, hindi tayo nakatipid kasi ang parts nila mahal at labor lang naman ang libre sa first 1,000 at 5,000. Ibig sabihin, habang tumataas ang kilometer na tinakbo ng sasakyan, tumataas din yung cost ng periodic maintenance ng dealers. Kaya ako, hindi na kailangan na magpa-change oil ako doon, nagpa-quotation lang ako para malaman ko kung ano yung libre o may discount ba sa kanilang mga parts. Pero walang discount, kaya may maraming oil naman ako na yung mag-change oil. Start ko ngayon ang sasakyan muna. Okay, ito yung kilometer na tinakbo niya. Actually sobra na ito, 1,272 kilometer. Baka magtatanong kayo, bakit sobra na yan? Hindi ba delikado yan? Ang sagot, hindi. Bakit? Kasi kahit makaabot yan ng 4,000 kilometer, walang problema. Ang nilagay nila dito na oil, tinanong ko, ay multigrade. Ang multigrade na oil ay tumatakbo yan ng 5,000 kilometer bago ang change oil. Kaya sa madaling salita, kahit na mga 2,000 kilometer, walang problema. Pero bakit mayroon silang requirements na 1,000 kilometer kailangan ng i-change oil? Of course mga friend, it's a business. Pero sa Japan, walang ganong requirements. Kung ano yung inilagay na oil, kapag kinuha ang sasakyan na bago, halimbawa polysynthetic, ibabalik mo yan 9,000 km o 10,000 km at mag-change oil sila. Pero dito sa atin, syempre, negosyo yan, kaya wala tayong magagawa dyan. Pero ipakita ko sa iyo ang oil kung gaano pa kalinis sa 1,272 km. Pupunta tayo doon sa engine room. Okay, nandito na tayo sa engine room. Dito yung dipstick niya. Bubunutin ko at tingnan ninyo kung gaano kalinis yung oil. Ayan, napakalinis. Ibig sabihin 1,270 km actually ay hindi pa kailangan na i-change oil yan. Kahit abot pa yan ng 4,000 km, walang problema dyan. Kaya yung oil niya ay talagang yung viscosity niya ay maganda, malinis, at talagang pwede pa siyang gamitin. Pero siyempre natatakot yung mga owner ng sasakyan dahil yun ang requirements ng kanilang mga dealer. Wala tayong magagawa doon kasi wala silang ideya doon sa kung paano gumagana yung sasakyan. Okay, silipin natin yung ilalim ng sasakyan.
Okay. Yung ilalim ng saksakyan, ito yon. Ito yung sa crankcase ng transaxle niya. Ayan yung drain plug niya. Ito yung crankcase ng engine. Ayan. Ito ay mayroong 17 mm na drain plug. At ang pagtanggal nito mga friend ay ayan, 17 mm socket gagamitin natin with ratchet. At ang pagtanggal nito ay counterclockwise, no? Tingnan natin. Maya umikot na. Kaya madali lang siyang tanggalin actually. Ngayon sasahod natin yung drain pan. At kung nakita ninyo yung oil filter sa 1,000, napakaganda, napakabago. Kaya taabot pa siya ng 5,000, walang problema. Kaya ang papalitan ko dito ay engine oil lang. Hindi na ako magpapalit ng filter. Next change oil, magpapalit ako ng oil filter. At actually, nagtatrabaho ko sa kasa noon, ay marami sa mga kasama ko, pagka 1,000, hindi na pinapalitan ng oil filter. Ayun ang ginagawa nila, pero siyempre bawal sa kasa yan kasi SOP yan. Pero ang technician, alam kasi nila yung kondisyon ng sasakyan, engine, kaya safe naman at walang problema. Kailang SOP yan, kailangan palitan kasi binayaran ng client yan. At bawal din yan sa dealers. Tanggalin natin ang drain plug. Patutuluin natin ang oil. Ayan, tumutulo na siya. Okay. Tingnan nyo, oil maganda pa. Ayan. Clear pa siya. At safe pa kahit na makaabot siya ng 4,000 kilometer. Kung multigrade ay safe na safe pa siyang gamitin. Ito yung sinasabi nilang drain pan gasket na papalitan. Ito yung drain plug niya. Ayan. Okay, drain pan gasket. Hindi naman gasket ito. Ayan o. Metal yan. Aluminum. Kaya hard metal yan. Hindi gasket yan. Hindi nasisira yan. Bakit papalitan nila? Ibig sabihin ay business kasi yan. Okay, ang gamitin ko na engine oil, ito yung Toyota motor oil ko na 5W40 na viscosity pang gasolina. At baka may tatanong nyo, pwede ba yung Toyota sa Mitsubishi? Of course. Basta pareho yung viscosity. Multigrade man ito o kaya ay fully synthetic. As long as pareho yung viscosity, pang gasolina siya. Kung sa gasoline engine, pang diesel kung sa diesel engine. Kuha tayo ng halimbawa yung Castrol. Yung Castrol na engine oil, pwede sa lahat ng sasakyan yan. At pang gasolina, Castrol na gasoline engine o diesel, diesel engine, pwede, walang problema. Doon kasi sa Japan, mga friend, ay mayroong tinatawag na company sa Japanese Kaisha doon sa Aichi Prefecture sa Nagoya. Kaya lahat ng mga component parts ng engine doon magkakasama. Silang gumagawa ng cylinder head, piston, engine block ng Mitsubishi, Honda, Nissan. Lahat ng Japanese cars ay doon nag-o-order sa kanila. Kaya yung section ay para sa
iba't ibang sasakyan, pero yung material na ginagamit nila ay pareho lang. Kaya ibig sabihin ay lahat ng oil basta pang sasakyan at para doon ay pwede. Igpitan na natin, kapitan natin yung drain plug. Okay. Clockwise ang higpit. Okay, gano'n lang po dali ang pag-change oil ng mga ganitong sasakyan. Higpitan na natin ang drain plug. Lagay na natin ang oil. Natin ang engine oil. Pakaganda ng langis. Polysynthetic 5W40 ang kanyang viscosity. Mag-change oil ako sa sunod ay hindi ko napabuti ng 10,000. Mga 8,000 kilometer ay pwede na para safe. Lalagyan muna natin ng 3.9 liters kasi ang sabi ay 4 liters. 3.9 liters ang nilagay ko. Tapos pandarin natin ng 5 minutes. Pababain natin hanggang sa mag cycle ang oil sa component parts ng engine. Saka natin sukatin ulit. Start natin ang engine. Yan, napakaganda ng andar. Kaya yung RPM niya ay stable. Pandarin natin ng 5 minutes. Silipin natin ang engine. Napakaganda ng andar. Doon sa ilalim niya ay wala namang tagas, walang leak, kaya okay na. Tipin natin ang use oil na nakuha natin sa 1,270 kilometer. Tingnan natin sa drain fan. Yon, ito siya. Nakita nyo, napaka-clear pa. Yan. Ano yun natin ng basahin natin yung kahoy. Okay, nakita ninyo yung oil na walang itim, napaka-clear. Oh. Kaya sino nagsasabi na hindi pa pwedeng gamitin yan? Kung multigrade ito, 5,000 kilometer, pwede pang gamitin. Yan. O, napakaganda pa. Yan. Pwede ka pa kang magsalamin dito. Oh. Sukatin na natin ang engine level.
Hindi siya masyadong nakita kasi clear, pero kung napapansin ninyo, ito siya. Hanggang dito siya, yan o. So, ibig sabihin, 3.9 liters ay yun ang exact na level ng oil niya. Kaya kung ilagay natin lahat yung 4 liters, ay sobra na rin siya, mahihirapan yung engine. Mas maganda kung mag-change oil tayo, wag nating ilagay ang 4 liters agad. 3.8, 3.9, sukatin natin kung nasa level na siya. Ibig sabihin yun ang tamang oil level niya. Kaya tapos na ang ating change oil sa 1,000 kilometer. Ang ibig ko lang sabihin sa video ito ay kahit na sumubra sa 1,000 kilometer ang inyong sasakyan, at huwag kayong mag-alala. Kahit hindi ninyo madala sa kasa yan, kahit abot pa yan ng 4,000 km, safe pa rin yan. Nakita nyo naman kanina sa engine oil, clear pa siya. Pwede pa nga magsalamin. Ito ay added information lang po para sa mga mayroong bagong sasakyan, para hindi kayo mag-alala kapag lumampas ang inyong mga sasakyan sa periodic maintenance sa change oil. Kaya dito po nagtapos ang aking video, at pakisuyo po na paki-subscribe ang aking munting channel, paki-hit na rin ang notification bell para kapag may gagawin akong bagong video about sa sasakyan ay ibabahagi ko rin sa inyo. Maraming salamat po mga friend, at ingat po kayo palagi.